Though he could have walked away, he chose the Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa Panginoon. Andito na naman po tayo sa pinaka-aaba-abangang programa ng umagang ito at tutuwa ako patuloy na yun nga lagi ko sinasabi pag week starter ay talagang masaya ang Lola. Anyway, maraming salamat at gusto ko nang batiin agad ang mga taga North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Oo. Magandang umaga po. Magandang umaga. At siyempre, pabatiin ko na rin muna si Ma'am Leslie. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ako po muna ang papalit kay Doc Lani. Ayan, kasi may emergency si Doc Lani. Kaya hindi siya makakapunta ngayon kasama si Sir Conrad. Magkasama yata sila. Hindi pala. Ayan, may ibang lakad naman si Sir Conrad. Ayan, kaya tayo ang nandito ngayon. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig, nanonood ng ating nag-iisang impormasyong pangkalusugan ng ating simbahan. Ayan. Magandang umaga po sa mga early birds at saka syempre sa Westbank family at sa class peacemakers na nanonood ngayon. Magandang umaga at enjoy watching po, Ma'am Julie. Oo, at maraming salamat at binabati ko rin ang aking area, ang Central South Family, headed by Sir Gerard Espiritu. At sa lahat ng mga ka-member ko dyan ay good morning at medyo wala pa ako nababasa mga gustong mapagalitan ng anyway, whatever. Alam ko naman nag-uunahan pa yan eh. Kaya lang siguro marami silang ginagawa. Preparation for lunch. Yes. At Iba nasa wala. palengke pa, oo. ma'am. Nasa palengke pa. Nakikipagtawaran pa sa mga oo. May 11 pa darating sa bahay. oo. At gusto lang namin ipaalam na talagang nasa na tayo, nasa bagong oras. Yan. Oo. 10:30. 10:30 na po tayo, hindi na Oo. po tayo quarter to 11. Oo, do hindi pa napapalitan yung nilalagay na time. Anyway, gusto namin maaga para mas marami tayong mapag-usapan. Yun. At siyempre, binabati ko rin ang lahat ng mga
area leaders. Oo, yung mga nagwagwapuhan nating mga area leaders at mga area members. Hello kayong lahat dyan. At sabi nila, hindi ko na daw binabate hindi ko na agad ganun ma-memorize. Tigisa siguro tayo. Binabati ko ang Sino? Southeast family. Nako, hindi ko sa ulo yan. Central, South. Tama ba ako? May gano'n, no. Hindi sa ulo. Ang mga South borders. Yun. Hello kayong lahat dyan. Central, South, yun ba yung kay Sir Conrad? East. Central, East. Oo, Ano Central. ba, Sir? Sa amin. Okay. Central, Nabati ko South, na, Central, oo. East. Oo, Central Oo. East ka na. Conrad, North East kay Sir Antonio. Manila West. Sir Rafi. Manila Okay. West kay Yung kay Sir... Makati Central. Makati Central ang kay Sir Rudy. Sir Ivan. Pasay West. Pasay West. Oo. Okay. Hello kay lahat dyan. At nawa ay bigyan nyo naman ng representasyon ng inyong mga areas. Marami po tayo, kaya lang parang dito lang sa malalapit na... Send the link po. Send the Oo, link. kasi nandyan. Pero maganda na yung kahit pa paano, kahit pa isa-isa pa, dalawa-dalawa, ay represented ang inyong mga area. Kasi nagre-reflect yan sa area leader. Share the blessing. Oo. No? Kasi may blessing ng dito impormasyon. Oo, tsaka wag yung certain lang na mga kapatiran na nakakaalam. Kasi nga ito ay mga dagdag kaalaman natin Yes, para lalo tayo magkaroon ng healthy Lifestyle. Healthy lifestyle to. Oo, para maiwasan ng mga sakit-sakit. At syempre, alam natin kung anong gagawin kapag nakaramdam tayo ng mga ganong klaseng sakit, di ba? Hindi na tayo kailangan pang pumunta kaagad sa doktor. Kaagad ha. Pero kailangan pa rin syempre natin ng doktor. Oo. Saka, Pero iba yung may alam ka na eh. Oo, first aid ba? Oo, First pag aid. na ganito, may sakit ka na ganito, alam mo na, sinabi ni Sister, Leslie, na ito yon, ito ang dapat gawin. Mhm. At stay tune in lang kayo kasi napakaganda po ng topic natin ngayon. Talaga namang Maraming nakakaranas nito, ma'am. oo, dinaranas ng marami nito. Yes. Hindi lang naman mga senior, kundi halos lahat na eh. Kahit mga kabataan, mga young people, at Mga masisipag. oo. Pag meron kayo nito, ibig sabihin masipag kayo. Oo. Yes, masipag. Oo, kasi ito ay isang klase ng repetitive injury kasi ito. Oo. Ayan, syempre batiin natin yung mga nanonood, ma'am, mga early birds yan na yan. natin. Yan. Si na ba? Si Ma'am Belia Quiñones ang nauuna sa akin, ma'am. Sige. Oo, magandang umaga po, Ma'am Belia. Oo. Sino pa ba? Parang nalulungkot ako, wala si Ma'am Helen Kapundan. Ma'am, nasaan ka, ma'am? Dati ikaw palagi ang early bird. Ayun, oo nga. Nawawala na Ma'am siya. Sandra Bergancia, good Yan, morning. magandang umaga po. Ma'am Estela Eslawan, magandang umaga po. Namimiss ko rin si Ma'am Linda Quiñones. Baka I hope nasa baka nasa Batanes. Batanes. Ay, Pero Bataan ba? Batanes. Batanes. Mm-mm. Oo. Anyway, nandyan lang yan, baka nawa ay nasa maayos kayong mga kalagayan kahit hindi pa kayo tune in. Yes. Baka nanonood, ma'am, hindi lang Oo. makapag-message o sa comment Ma'am section. Alma Obidos, good morning. Good ma'am. morning po, Ma'am Genevieve Gaa. Magandang umaga po sa inyo ni Pastor Christian. Oo. At si Paiti Pate. Oo, kanilang baby girl. Ayan, sino pa ba, sir? Sino pa ba yung mga nanonood dyan Si na Ma'am mga early birds? Si Estela Estrawan. I-ano nyo po, opo, nasabi naman. Nasabi ko na Oo. ba yan? Send the link po sa mga
pwedeng Ilan na bang ano maaring natin? 9 million pa lang, ma'am. Ay, okay. 9 million, nakalain mo sa dinami-dami natin. Ayan, paki-send the link na lang po sa ating mga... Magsimula tayo pag nasa 15 na siguro. Anyway, ano ka muna, gusto ko ding reminder or ano tawag doon? Pag ano sa school, pinapaskil mo yung mga activities. Oo nga. Oo, gusto ko ding i-ano sa inyo na nagsisimula na po ang enrollment ng ating PSS. sa PSS. Yes. At ganun din naman sa academy. At nawa ay kayo ay wag na po kayong last minute. Wag na Oo, magpatumpik-tumpik pag meron pa. na kayong time, as early as this time, ano na po kayo? Or after, meron naman ano sa inyo na, di ba? Meron ng mga nakaabang dyan. Yes, ma'am. Oo. Sa- Meron tayong, ano yun? Call 1611. Oo. For inquiries about PSS. Oo, Ayan. at siyempre, yung mga, just like yung ginawa ko, mag-ano ka ng form. Yun nga. Kunin nyo sa mga area, area leader or sino man ang representative nyo sa PSS. Meron po yung form na, ewan ko, lahat naman yata magdadaan dun no? Yes, ma'am. Oo, dadaan muna kayo dun sa Lalo na yung bago. registration. Oo, ng kaya ayun, medyo ang lola ay medyo nahirapan. Hindi ko alam kung paano ko isusulat yung pre-tuition fee. Oo. Kasi kailangan daw ipakita yung receipt. Hindi ko wala Picturean nga- mo na lang, ma'am. Wala nga receipt kasi nga free. Picturean mo yung free tuition fee. Oo. Ang na inano ko word. naman, okay. Oo, di ba? Kumuha ko ng... Picturean. Free tuition fee, picturean mo, ma'am, yun ang isend mo. Oo. Attach mo. Hindi ganun ang kagad na thinking ng lola. Kasi sabi ko, kailangan picturean. Hindi ko na inano na, alangan naman ka kung tumingin pa rin ako na isang bakanting sa... Oo. Hindi na ganun ka, ang lola. Kaya ang ano ko lang, Kateki-teki. oo, yung teki-teki dyan na. Tumawag pa nga ako doon sa anak ko Kung paano. Anak, paano ba ko ilalagay yung pre-tuition fee? Meron ditong video, meron ganito, recent, ganyan. Hindi, alam mo yan, ma. Sabi ko nga, kaya nga ako nagtanong. Diyos ko, nagtanong pa ako from Dubai. Anyway, ayun, maganda din yung mga experience sa ganon. Kasi hindi lahat ay, natutuwa ako kasi biro mo, with my age, Yes. mag-enroll ka dyan, no? Yes, of course. Name Oo. it. Si Ma'am nga, yung pinakamatanda natin, ma'am, si Ma'am Minerva. Oo. 81, nakalain mo. Ano pa yun? BSIT, PSS. So, kaya inahamon ko yung mga senior citizen natin dyan. Ako naman, Challenge your brain. natutuwa ako kasi sa dami ng kinuha ko. Nag-STC aral ka talaga. Hindi, from collegiate, no? Okay. Ilan? Meron akong Far Eastern University, BS Zoology. Nagpunta ako ng University of the Philippines, ang aking veterinary medicine. Wow. Nagpunta ako ng AFP, katakot-takot na aral. Nakapagtapos ng GSC, nakapagtapos ng kung ano man ng dami, dadaanan. Ibig ko sabihin, nagtuloy-tuloy po yung pag-aaral ko hanggang nakapag-aral din ako ng PSS. ng Bible, School. Ay, hindi ka pala school. PSS, Pero ma'am. kasi Sorry. ako, babanggitin ko rin kasi I'm proud ng Baptist Heritage Bible College. Oo. Tapos
nag-aral din ako ng, may mga hapyaw-hapyaw na, ano tawag dito, mga schooling pa rin ng PSS. Yung Mga short-term courses? hindi naman, basta aanuhin ka ni pastor na sumama ka kasi may yung Mga seminars? yung mga ano na paano mag-uumpisa ka ng doon ako Seminars, ma'am? hindi. Short Ah, courses? ng church mismo, church planting. Nagganon pala si Oo, pastor. Baka may wala mga- pa ako nun, ma'am. Oo, kaya ibig ko sabihin, sabi ko, bakit hindi ako kasi narinig ko sa kanya sa pulpit na inaanyayahan niya kung pwede lahat ng alumni. Graduates, yeah. Alumni. Kaya sabi ko, alumni din ako. Lord, payagan mo rin ako maka-attend o maka-ano. Kaya nag-try po ako na gabing-gabi ako ay tumatawag sa PSS office at ako po ay nag-ano ng STC na under ng School of Evangelist. Wow. Oo. Kaya si Pastor Hill ang magiging Oo. teacher natin dyan. Oo, kaya natutuwa ako at doon ko naranasan na Leslie, paano ko yung gagawa ka na naman para kang mag-e-enroll talaga. O nag-e-enroll ka talaga ng online na, hindi ka mukha nandun ka sa eskwelahan, Oo. pipill up ka ng form. Ngayon masyado ng high-tech. Yung old-fashioned Oo. style. Oo. Ngayon lahat online na kasi. Oo. Enrollment online, payment online. Ang lola, hindi na ganun kaano ang kamay. Naninigas din Naninigas po yan. na. Oo, hindi Kaya na siya. kailangan mo mag-stretching yan, Oo, ma'am. kaya kailangan natin Kailangan na mga mag-stretching yan, oo. mga kamay-kamay na yan. Yun ang pinasasalamatan ko. Ayan na si Ma'am Linda Quiñones. Oo. Speaking of, syempre class peacemakers yan. Oo. Ma'am, enroll ka ng Oh, enroll tayo, ma'am. Enroll tayo ng tawag dito? School of Evangelists. Yun. Oo. Oo. Yan. At Kaya- saka syempre nanonood na rin si Sir Jeffrey Onsat. Nanonood. Ma'am Mylene Cusare. Yes, ayan. At bumabalik tayo sa 8 million. Bakit ganon? Nadagdagan pero bumalik sa 8 million. Ayan. Oo. Oo, Ma'am Mirna Alanige. Ayan. Okay. Nanonood na po Si sila. Ma'am Nadagdagan Mylene na Cusare tayo. ng Presco Cart. Yes. Oo. Salamat sa banana. Preskong Oo. mga prutas. Mga prutas. At mga gulay. Yan. Wala Kung na ba? kailangan Wala na, po ninyo. Jan? Wala nang- nang nadagdag, ma'am. Wala na nadagdag. Oh, sige. Oo. Ma'am Cecil Ampig ng Central South Family. Good Oo. morning, Ayan, ma'am. good morning, ma'am. Meron na nag-iisang Central South. At least, merong representative. Oo. ang aming tawag doon? Leader ng mothers. Ma'am Oo. Rhea. Oo, Ma'am si Rhea Ma'am Espiritu. Rhea, wala pa. Mukhang busy pa. Oo. Nagluluto na yan. Nagluluto pa yun. oo. Tsaka, nagluluto na ang yan. alam ko, medyo busy siya sa mother niya. Oo, baka Oo nga. oo, nag-ano may siya, problem kasi si mother. baka lumabas. Oo. Lumabas, nagpa-check up or what. Oo. Yan. Pag-pray natin si nanay, ano ba? Ano ba apelido nila? Idla, ano? Idyo. Idyo. Oo. Si Anyway, Ma'am yan, Idyo. sige, ma'am. Oh, okay na yan. Oo, natin. ano na. Sige, Simulan na tayo. Simulan na natin ang ating topic. May bago po tayong topic. Alam ko, maraming makaka-relate po dito kasi ito ay ang tinatawag na shoulder impingement syndrome. Ayan. Bakit siya tinawag na syndrome? Kasi, ayan, malalaki. Pwede man lakihan? Hindi na, sir. Kaya na siya. Yun na rin ang title niya. Oh, yan. Shoulder impingement syndrome. Ayan. Ito yung nararamdaman natin sa ating balikat kapag naiipit po yung ating tendon. Tendon, ibig sabihin yung dulo ng muscle. O, yung puting nakikita natin pag kumakain tayo ng mga
ng karne. Yung puti doon na mahaba. Usually Hindi po sa- yung nakabalot sa joint, Usually sa mga baka yan. O sa baka, yung litid kung tawagin. No. Litid ang tendon. At hindi, ang ligaments yata ang litid, ma'am. Oo. Hindi ko sure. Tendon, yun na nga, yung pinakaputi na yun. Yung pinakaputi, nakarugtong ng muscle, yun po yung naiipit dyan. Tsaka yung mga ligaments, at tsaka iba pang structure na nandoon sa ating shoulder. Ayan. Dito shoulder, balikat po yan. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Ayan, yung mga naipit na ligaments, tendon sa ating shoulder. Kaya siya tinawag na syndrome kasi maraming apektado. Hindi lang muscle, hindi lang joint, hindi lang yung ligaments, kundi pati tendon, mga structure involved po doon sa lahat ng soft tissue na involved doon sa ating shoulder na pwedeng masira o pwedeng magkaroon ng injury dito sa ating shoulder. Kaya siya tinawag na syndrome. Marami ring signs and symptoms na mararamdaman. Kasi nga, hindi lang isa yung involved, hindi lang joint, hindi lang ligaments, hindi lang tendon yung involved, kundi pati lahat ng structure. Kaya marami siyang signs, marami siyang sintomas na mararamdaman. Kaya syndrome po ang tawag. Shoulder impingement syndrome is the most common cause, madalas na sanhi ng shoulder pain. Okay? Siya yung madalas pinupunta ng mga pasyente sa doktor. Masakit po yung balikat ko. Pag sinabing masakit, malamang sa malamang shoulder impingement syndrome. Kasi nga, tendon, ligament, muscles, yung joint mismo, joint structure mismo, ang nagiging problema. Iba pa, ma'am, yung tinatawag natin frozen. Yes, ma'am. Iba pa yung frozen shoulder. Kung yung frozen shoulder, nagiging komplikasyon po nitong shoulder impingement. okay. Oo. Kasi itong si shoulder impingement, may movement pa to. Meron siyang mga movement na hindi, na natitrigger yung pain. Pero kaya mo pang igalaw. Si frozen shoulder po kasi talagang no movement at all. Masakit pag ginalaw. Kaya hindi niya na talaga maigalaw. Okay, ganon po yun. Kasi nga, na-stuck na kasi nanggaling sa injury. Siyempre na-injury. Binaby yung injury kasi ayaw igalaw, ayaw itaas kasi nga may masakit. So, hindi na ginalaw. So, doon na pupunta sa frozen shoulder. Kaya nga, nakaramdam ka pa lang ng pain sa iyong shoulder, mas maganda na malaman mo na, hindi pala pwedeng igalaw, sabi ni Ma'am Leslie. Hindi pala pwedeng hindi igalaw, sabi ni Ma'am Leslie. Kasi kapag hindi ko iginalaw, matutuluyan ako sa frozen shoulder. Yung talagang wala ng movement. Okay? Frozen nga hindi mo na maigalaw kasi dahil sa sobrang sakit. Okay? Kaya kailangan maigalaw pa rin kapag nakakaramdam ng pain. 44 to 65% ayon sa studies ng outpatient na mga pain sa ating problema sa ating shoulder ay shoulder impingement syndrome. Okay? At ang pinaka-common nga po dito is yung tinatawag na subacromial impingement. Kaya naman madalas din itong tawaging subacromial impingement syndrome. Ayan. Kasi nga, yung buto natin dito sa balikat, tumatama yung mga tendon. Yung tendon. Lalo na, sabi ko nga, sakit ng masipag. Kasi paulit-ulit na galaw, tawag dito? Overhead. Ayan. Overhead movement ng ating balikat. Kahit nga, meron nag-consult sa akin lately lang sa ating mga kapatiran din natin. Ang cause sa kanya, yung niya sa phone, paggamit niya ng phone, kasi pag may tawag, nakaganon siya, tapos may ginagawa. So matagal, mga siguro oras, may ginagawa siya, at the same time, pwede namang speakerphone, ewan ko bakit di niya ginagamit, siguro nagmamadali or something, hindi niya na makuha yung yung earphone niya. So, ganun. Tapos nagtatrabaho. At the same time, nagtatrabaho. So, na-stuck yung kanyang shoulder sa ganun. So, nagkaroon ng problem sa shoulder. So, sumasakit na yung shoulder niya ngayon. So, ang advice ko sa kanya, igalaw niya pa rin. Oo.
Pero limitahan nga yung nakaka-trigger nung pananakit. Kasi kapag trigger mo ng trigger, edi nai-injury ng nai-injury hanggang sa lumala. Okay? Kaya nga sabi ko, kailangan pa rin siyang igalaw. Ayan. Itong condition na ito, pwede siyang functional or pwede siyang maging structural. Okay? Functional narrowing or structural narrowing ng space sa ating balikat. Ayan, pakita natin. Ay, teka, ayan. Pwede kasing doon sa, nakikita niyo po yung buto dito. Makikita ba itong cursor? Ayan. Kung nakikita niyo po yung gumagalaw na arrow, dito po yan, naiipit. Yan, dito po banda. Yan, sa space na yan. Siyempre po, pag tinaas niyo yung balikat niyo, yung space na yan, dyan po siya naiipit. So, kapag functional, kapag ginagalaw, doon siya naiipit. Kapag structural, there's something wrong with the structure, bony structure, o kaya sa muscle, o kaya doon sa joint mismo, merong problema. Yan. Pwede siyang functional, pwede siyang structural na nakaka-limit ng space. Lumiliit yung space na yan. Yan po. Ayan. Yung space na yan, lumiliit kapag ginagalaw or kapag may structural problem. Ayan. Yun po yung nakaka-compress doon sa mga muscle na ito. Itong mga muscle na ito, may tendon pong nakadikit dyan. Ayan. Pag naipit po yun po ang nagiging problema. Lalo na kapag matagal. Tapos may puwersa. Alam ko si Pastor nagkaroon din ng ganito eh. Kasi nung trinay niya yung last year, balikatan pa nga yun eh. Yung kanyang pag-akyat doon sa rope. So, may puwersa eh. Tapos, syempre, hindi naman niya madalas gawin. May puwersa. Overhead, ano rin yun? Force. Kaya, malamang may naipit something, tendon, ligament doon, na namaga. Kasi kapag paulit-ulit din natin ginagawa yung overhead movement at saka as we age kasi, yung healing process hindi na rin ganun kaganda. Kaya masakit, kaya sumasakit. May time na kapag may point lang naman sa shoulder niya na sumasakit, na maaring yun nga, dahil naipit yung tendon, naipit yung ligament, lumiit yung space kasi namaga na eh. Pag may naipit, pag may na-injury, ang normal reaction ng ating katawan is to mamaga. Bakit na mamaga? Pupunta doon yung mga rescue. Kasi may injury, i-heal niya eh. Mag-heal siya eh. So magkakaroon ng mga ibang yung mga blood vessels pupunta eh. Yung mga iba't ibang cells para lymphocytes, mga white blood cells natin pupunta doon para ma-heal yung part na yon. So talagang sisikip yung structure, magiging normal reaction. Pero dapat hindi siya tatagal ng ganon. So kailangan ina-ice talaga siya. Pag acute injury, na pag-usapan na rin natin noon, acute injury, ice talaga. So para hindi siya ganun masyadong mamaga. Kasi kapag sobrang namaga, yun na, mahihirapan ka ng igalaw. At kapag nahirapan kang igalaw, may pain, hindi mo na siya igagalaw. Kasi nga, natitrigger yung pain. Kaya, ang tendency, natutuluyan dun sa frozen shoulder. Ayun. At itong shoulder impingement syndrome, commonly seen po sa mga individuals na parating, repetitive overhead activity. Sino ba yung mga yan? Sige nga, magbigay kayo ng mga overhead repetitive activities. Ayan, sige, comment kayo dyan. Ano yung mga trabaho na overhead? Mga kargador. No, kargador, di ba? Puwersa, pataas. So, pwede silang, candidate po sila. Yung mga sports na throwing. At saka, pwede ba baseball? Yung nag-hit ng ball, di ba? Mataas yun, nisiswing nila, may puwersa yun. So, yun yung mga maaring activities na pwedeng maging cause
injury dito sa ating shoulder. At saka syempre, hindi man pwersado yung shoulder, pero kung matagal, matagal na nakataas, tapos medyo may puwersa, medyo lang naman, pero nakataas ng matagal. So, pwede pa rin pong maging cause. Ayun yung mga repetitive overhead activities po. Yun po yung maaring makapag-trigger nitong sakit na to. Yung mga laborers nga, manual laborers natin, at saka sports na may high demand ng overhead activities. Yan po yung volleyball. Ayan, volleyball pwede rin kasi mataas, oh. Tapos may puwersa sila paano sa bola. O, diba? So, yun yung mga pwedeng maging cause ng ating shoulder impingement. Ayan. Para mas lalo nating maintindihan yung shoulder impingement. Sige, ma'am. Nararamdaman kaya ni Mika yan? Parang siya kasi, ma'am, used to. Oo. At saka, may exercises sila particular. Oo. Yung mga volleyball player kasi, lalo na kung athlete talaga. Pero minsan kasi, ma'am, minsan na-overwork din sila. Oo. Hindi na rin kaya, lalo na kung everyday kasi yan eh. Everyday. Minsan hindi kinakaya. Minsan nasa ano rin, ma'am, nasa lahi. Yun nga sabi ko, pag may lahi kayo ng hindi maayos na joint, ayan, namamana mo. So pag namana mo, madali talagang ma-injury yung joint. Madali kang magkaroon ng osteoarthritis. Kasi repetitive movement pa rin yun eh. Kasi ang osteoarthritis is repetitive movement ng joint, repetitive na paggamit, overuse ng joint, kaya tayo nagkakaroon ng osteoarthritis. So, ang osteoarthritis, cause din siya ng shoulder impingement. Kaya kapag nagka-arthritis kayo, osteoarthritis, pwede pong magkaroon ng shoulder impingement. Kasi kapag osteoarthritis, nagkakaroon ng mga osteophyte formation, parang mga butong maliliit surrounding the joint. So, syempre, kapag nagkaroon ng butong maliliit, wala naman po talaga doon. So, pag ginalaw mo, talagang kakaskas siya doon. Kakaskas doon sa butong maliliit na yun, although maliliit. Pwede pa rin maging cause. At yung mga may previous injuries na, yun yung mga prone po dyan, mga may previous injuries, pwede silang magkaroon ng ganyan. Ito po yung anatomy ng ating shoulder para mas maintindihan nga po natin. Kaya lang hindi siya pwedeng lakihan. Hindi siya pwedeng lakihan, sir. Hindi. Ayan po yung mga involved na muscle. Yan po yung sinatawag nating rotator cuff. Ayan, yung mga naka-red sit muscle. Ayan, bakit sit? Supraspinatus, infraspinatus, teres minor, tsaka major, at tsaka subscapularis. Sits muscle or yung tinatawag nating rotator cuff muscle. Siya po yung humahawak sa ating shoulder. Yan, lahat yan nakahawak sa ating buto dito. Ito yung humerus, itong mahabang butong ito. Siya yung humahawak dyan. Yan. Kaya hindi ganun kalaki yung support ng ating shoulder. Kaya madalas din itong madislocate, itong shoulder na ito. At kapag madalas na didislocate, yun, nai-injury, prone po tayo sa osteoarthritis na nagkakaroon ng mga osteophyte formation po doon sa gilid-gilid ng joint. Ayan, na nakakaipit po. Pero dito po talaga nanggagaling madalas yung ating shoulder impingement. Ayan, dito po si supraspinatus at saka si infraspinatus madalas ang involved. Ma'am, na may muscle. possibility ba na both shoulder, Ma'am. Shoulder. Yes, Ay, ma'am. oo. May Parang possibility. parang- pero very rare. Oo, parang ang hirap na nun. Pero very rare siya, ma'am. Most common siya kapag diabetic ang tao. Dalawa talaga ang involved kapag diabetic. Oo. Bakit? Kasi yung nagkikrystallize, ma'am, yung sugar sa blood vessel, involve yung joint. No? Kaya both, very rare, pero kapag nagkaroon ng ganun, titignan talaga natin, baka mataas ang sugar. Kaya both.
Pero yun nga, madalas talaga, isa lang. Kasi yung madalas mong ginagamit, pataas. Okay? Pero yun nga, pag both, check natin yung sugar level ng pasyente kasi baka meron siyang diabetes, mataas na yung sugar niya. Ayan, yan po yung involved na mga muscles, yung buto, ito, yung collarbone, yung dinudugtungan ng collarbone, papunta sa shoulder blade, ayan po yung mga structure na kasama dyan sa ating shoulder impingement syndrome. Ayan. Ito yung mga ligaments na kasama, yung mga puti, mga puti-puti po dyan, pwedeng ma-injury rin po yan. At kapag na-injury, pwedeng mamaga na nakakalimit sa ating movement. Ayan, yan yung mga structures, yung bursa, itong subacromial bursa, madalas po siyang namamaga. Kasi siya mismo, yung in between the joint. Ayan. Kapag tumatama po kasi itong butong ito, doon sa buto sa taas, ayan, diyan po, naiipit po yung mga structure na nandito. So, madalas, itong bursa na ito, yan yung madalas na namamaga. Nagkakaroon tayo ng subacromial bursitis. Kaya, tendinitis. Bakit tendinitis? Yung mga muscles na ipinakita ko kanina, lahat dumadaan dito, kaya siya naiipit, kaya namamaga. Ayan. Yan yung, paulit-ulit ma'am, bumabangga doon sa buto. Mali pa yung pag-angat ng balikat. So merong, sa mga athlete natin, tama yung pag-angat nila kasi tinuturuan ng mga yan eh. Yung mga kargador natin, yun lang. At saka yung mga hindi talaga sanay na mag-overhead, so hindi nila alam, walang technique, hindi nila alam yung plyometrics doon sa paggalaw ng overhead. So mahihina rin yung mga muscles. So malakas yung chance, mataas yung chance nila na magkaroon ng ganitong sakit. Okay? Kasi babangga at babangga, lalo na nga mali ang pag-angat. So yung mga exercises na inaangat yung balikat, yung kamay, overhead, pag hindi tama, yung mga military press, yung mga ganyan, humahawak ng dumbbell, ng weights pataas, yun po yung madalas na nai-injury po kasi nga hindi tama at hindi pa ganun kalakas yung muscle, binubuhat na yung mas mabibigat na weights, ayan. Ma'am, naano ko yung yung exercise na in Tai Chi. Oo, ma'am. Oo, ma'am. Oo, di ba? Mga sobrang mga overhead na yung... Pag wala namang weights, ma'am, so tamang paggalaw lang talaga. Okay, kapag ito po yung rule natin dito. Kapag naka 90 degrees na po tayo, kailangan itong thumb nakapaturo na siya sa taas. Huwag mo siyang iaangat na nakapatagilid o kaya nakapaganyan, nakababa. Pag inangat niyo po siya, pag over 90 degrees na po tayo, kailangan naka-thumbs up ka na. Okay? Kapag kumapit ka, overhead, kailangan naka-thumbs up siya. Saka mas magaan ang feeling di ba? Ma'am. Naka-thumbs up siya. Hindi yung kung saan-saan nakaturo. Okay? Ganon din sa military press. Okay? Kasi yun nga, bara-bara na tinitignan yung nasa YouTube, hindi naman alam kung paano yung position. Yun, dun tayo na i-injury. Okay? Itong shoulder impingement, makikita nyo po, ito yung painful arc. Kapag tinaas kasi natin yung balikat natin, dito magsusimula sa 70, actually 70 degrees. 60, hindi pa yan masyadong tama sa buto Ayan. Pag nag-over 70 ka na, yun na, tumatama na siya sa buto. So kapag hindi maayos yung galaw at mabigat yung buhat, pwedeng tumama doon sa buto. Lalo na kapag merong diferensya yung buto. Okay? Kapag may osteophytes na yan, kapag may osteoarthritis, may previous injury, yan, tumatama talaga yan sa buto. Lalo na kapag nandito. Kaya siya tinawag na painful arc. Ito yung, pag nalagpasan niya yan, di ba, kaya niyang iganyan. Pero pag pumunta na sa 70, 90, yun, doon minsan mararamdaman, uy, ang sakit. Pero kapag tinaas niya pang ganyan, over, wala na yung pain.
Yan yung painful arc. Yan yung masakit na movement sa mga may shoulder impingement. No, bakit? Kasi doon nga nag-hit yung mga ligaments, tendons, natatamaan na rin yung bursa. Ayan. Lalo na itong supraspinatus muscle. Madalas talaga itong muscle na ito ang nai-injury rin. Yan. Supraspinatus tendinitis kung tawagin. May mga test po kaming ginagawa dyan para ma-confirm kung itong muscle ngang ito ang nadadamage. Pero madalas sa akin na sa mga pasyente ko, nagpa-positive talaga sila sa supraspinatus test. Oo. Kaya na kapag inangat nila talagang ito yung part na naiipit. Kasi siya talaga yung muscle na malaki na dumadaan dito sa shoulder. At umuumpog doon sa joint, doon sa bone sa taas. Ayan. Yan po yung pinaka-cause ng ating shoulder impingement. May, ano sabi ni Sir Ramon? Good morning, Doc. Frozen sa bawang? Bewang siguro to. Sa bewang at braso ko. Tama, galaw-galaw lang talaga. Na-frozen bewang po. Sa bewang po, hindi po frozen shoulder ang tawag doon. Baka may mga... baka meron po kayong osteophyte formation, osteoarthritis, spondylolisthesis, yun po yung mga tawag po doon sa bewang. Opo. Sa braso, sa shoulder po, mismong shoulder joint po, yun, kapag hindi talaga maigalaw, frozen shoulder po talaga. Pero, yun nga, tumatagal talaga ang frozen shoulder kapag hindi po nyo ginagalaw. Pag binaby nyo po talaga na binagsak nyo lang dyan, kasi nga masakit, di mo ginalaw. Ang ruling po kasi sa frozen shoulder talagang dapat igalaw. Kung hindi mo maigalaw, ipagalaw sa iba. Pero siguraduhin nyo pong frozen shoulder yan na baka naman may injury, na fracture ka. Pag fracture po kasi, kapag dislocation, fracture, hindi po kailangang igalaw. Kailangan dalhin po kaagad sa doktor. Kailangan ma-x-ray para po hindi mapalala. Kasi kapag ginalaw po yan, baka yung incomplete injury maging complete injury. Imbis na closed fracture, maging open fracture. Okay? Kaya kailangan po talaga, kapag may trauma, maipakita po kaagad sa doktor. Pero pag wala namang trauma, hindi ka naman bumagsak, walang vehicular accident, mas malamang sa malamang frozen shoulder po. At ang frozen shoulder po, hindi po talaga kaagad, hindi ko na maigalaw. Nag-uumpisa po talaga yan sa shoulder impingement. Meron ka nang nararamdaman. Hindi mo lang pinansin kasi kaya mo pang igalaw. Kaya mo pang igalaw, tapos limited lang may point lang na masakit hanggang sa hindi mo na nire-reach yun kasi nga masakit. Tapos, siyempre, hindi mo na nire-reach kasi sumasakit eh. So, hanggang dyan na lang. Hanggang sa hindi mo na maigalaw. Ayun, doon po natutuluyan sa frozen shoulder, yung mga shoulder impingement syndrome. Okay? Kaya kailangan pong igalaw kapag wala pong trauma. Okay? Tandaan po, wala po tayong trauma dito. Hindi naman bigla. Nakaramdam ka ng pain na hindi mo pinansin. Ayan, saka siya nagiging ganyan. Kaya kailangan pa rin siyang igalaw. Ayan. Ito po yung kapag meron ng, arthritis, yung ating shoulder. Ayan. Deformed na po yung buto. Ayan. Pag deformed yung buto, syempre, madadali niya yung mga structure sa ilalim. Kapag angat mo, masakit na talaga. Deformed eh. Kaya, iiwasan talaga natin siya na ma-injury. Yung mga parating na didislocate ang shoulder dyan, malaki po yung chance na magkaroon ng post-traumatic osteoarthritis na hahantong po dito. Mga ng mga mishandling, di ba? Yes, ma'am. Pagbubuhat. Maling pagbubuhat. Ayan. Kaya hindi po lahat ng nasa YouTube, pwede nyo pong gayahin. Individualize po ang exercise.
Oo, depende sa kakayahan mo, depende kung saan ka galing. Ano ka ba? Dati ka nang nag-exercise? Hindi ka nag-exercise? Ganun po 'yon. Hindi po basta-basta yung mga napapanood natin, gagayahin natin sa YouTube, sa kung saan man. Ayan. Kaya maganda na magpakonsulta sa may alam. Huwag bibiglain yung katawan. At saka yung position, yung execution, yung proper position, proper execution, mahalaga po yun para hindi po tayo ma-injury. Ayan. Ayan. Ito yung nangyayari. Namamaga yung bursa, madalas talaga, yung bursa at yung tendon. Pag namaga yung mga muscle na yan, ito po talaga madalas. Ayan. Ito po yung tinatawag na ano natin rotator cuff. Pag sinabing rotator cuff tendinitis sa inyo ng doktor, shoulder impingement na yon. Kasi nga naipit yung tendon. Tendinitis is inflammation of the tendon. Rotator cuff, yan po yung supraspinatus, infraspinatus, yung sinabi kong mga muscles kanina. Uuntog po siya doon sa ating buto dito. Yan. Dito po. Itong dalawang buto na to, pag nag-untugan, mauunang mamaga yung bursa, yung subacromial bursa. Pag namaga, ayan na, iipitin niya na rin tong muscle na ito. Madalas talaga yung supraspinatus. Ano yung action ng supraspinatus? Yung pagtaas ng kamay natin. Sir, sana mapakita ako. Yung pagtaas ng kamay natin, ayan, over 90. Pag over 90 na, siya na yung ma-action so hindi niya na kaya. Ayan yung nangyayari. Kaya dito, over 90, aray, sakit. Pero kapag tinaas na niya, mas mataas pa sa 90, sa 120, yan, doon na nagiginhawaan na siya. Kaya niya to. Pero pagdating dito, tsaka dito, yan, masakit sa kanya yan. Supraspinatus tendinitis. Rotator cuff tendinitis or shoulder impingement syndrome. Ayan. Pag may tanong po, magtanong po kayo, sagutin natin ng kung sa abot natin na makakaya natin. Ayan. Symptoms. Ayan. Ano ba yung mga sintomas nito? Paano ba masabi na, uy, parang ako yun Ayan. Painful overhead movements. So, masakit pag overhead movements. Pag-angat. Ayan. Night pain. Ayan. Lalo na kapag itutulog mo doon sa side, kunyari left side yung masakit, itutulog mo, masakit. Ayan. Yan po yung mga sintomas dyan. Good morning po. Ask ko lang po, bakit laging namamanhid ang mga kamay? Saan to, ma'am? Saan? Kay Jao. Kay Sir Jao to. Namamanhid, sir? Depende po kung saan nanggagaling. Pwede kasing problem sa cervical spine, pwedeng dito lang sa may bandang clavicle level, or pwedeng dito sa elbow, or pwede dito sa wrist, na iipit po yung nerve. Okay? Nerve po, pagka ang kamay is namamanhid, mabigat, mainit ang pakiramdam, lalo na sa gabi, nerve pain po yon. Nerve pain. So may naiipit na nerve po. Hindi lang natin alam kung cervical. May mga test pong ginagawa dyan. Kasi kapag cervical, magsisimula yan, mamamanhid pati ang kamay. Pero may part na mamamanhid din dito sa bandang forearm, sa braso, ayan. Pero kapag dito naipit, mga daliri lang ang involved. Pag wrist lang ang involved. Tulad ng mga carpal tunnel syndrome. Pag sa elbow naman, naipit, dito yan, banda. So yung forearm kasama, pati ang mga daliri. So, ang pakiramdam din yan, pamamanhid din. Namamanhid kasi namamaga naman yung mga extensor muscles natin. Ganun po yung pakiramdam niyan. From Sister Jenny of TBC. San Fernando, La Union. San Fernando, La Union. Overwork din po. Overwork. Pwedeng dahil parating yung movement ng wrist sa laba, sa paghugas ng pinggan, depende po sa trabaho.
Ayan. Kung kamay po, kamay ba, daliri, ano ba? Kasi ang kamay, ang alam ko itong buo eh. 'Di ba, ma'am? Oh, braso, forearm. Pag daliri lang po, so most probably, pwedeng nanggagaling lang sa wrist or dito sa elbow. Pero kapag buo po, ang pakaramdam ay mabigat, mamanhid, lalo na sa gabi, burning sensation, parang hindi mo malaman kung mainit. Ganon yung pakiramdam ng nerve na naiipit eh. So, pwedeng sa Ma'am, may cervical tendency spine. rin bang kumalat? Kumbaga from shoulder, punta dyan, Yes, ma'am. Maari, ma'am. karugtong Yes, na yan ma'am. eh, di Yes, ba? ma'am. Pwede rin, siya. oo. Pwede siya. Pero, yung shoulder impingement kasi, mag-uumpisa muna sa, dito lang. Dito lang muna. Dito lang muna yung masakit. Pag pinindot nga, may masakit. So, kapag hindi mo siya kasi gaanong ginagalaw, kasi nga nililimit mo yung galaw, kasi nga may masakit, daliri, possible po baka nasa ano yan, ma'am, nasa wrist ang problem. Wrist or nasa elbow ang problem. Kapag namamanhid ang mga daliri. Okay. Pwede ibang kaso po yan. Pwede siyang carpal tunnel syndrome. Nire-release po yung yung pagkakaipit dito. Lalo na kapag galing siya sa pagkakabuntis. Possible po. Yung mga buntis, prone po dyan kasi lax po yung mga ligament. Ayan. Kaya ligament, tsaka yung mga tendons, yung mga joints. Ayan. Kaya medyo nagpapasikip doon sa ating wrist. At saka syempre yung circulation hindi maganda kapag buntis. So kapag circulation hindi maganda, naiipit din po. Oo, parang nagmamanas, ganon. Kaya naiipit yung mga blood vessel dito sa wrist. Ayan, kaya common po sa mga buntis. Pero pag nawala naman na yung pamamanas, yung mga hormonal imbalances ng pagbubuntis, bumabalik din po sa dati. Pero kailangan pong mag-exercise para hindi tuluyang maipit. Kasi pag ang nerve po naipit na injury, matagal po yung healing time. So, kailangan ma-address ka agad. So, kailangan mag-stretching ng mga daliri. Ayun nga, sabi ko, pag nag-stretch, hindi po mabilis, kailangan bibilang ka talaga 15 seconds. Bigyan po natin ng time yung mga stretching. Kasi kapag hindi, yan po yung nagiging cause ng injury. Hindi handa yung muscle, hindi handa yung joint sa paggalaw. Most probably po, naiipit yung nerve dyan. Nerve po ang problema dyan. Dito po sa tendinitis is tendon. Tendon, ligaments, dito sa shoulder impingement syndrome. Ligaments, tendon, dito po sa shoulder. Pero kapag yun nga po, tumagal, nadadamay. Kasi yung mga muscle nga, hindi na naigagalaw ng maayos. So, damay na yung buong kamay. At kapag yung buong kamay na, yun na, frozen shoulder na tayo. Hindi na tayo sa shoulder impingement syndrome. Ayan. Sana po nakasagot ko yung tanong. At pwede next meeting, sa susunod na i-discuss po natin yung carpal tunnel syndrome naman. Ayan. Carpal tunnel, pwede nating sundan ng cervical, sa cervical spondylosis, lysis, diseases, yung mga Hindi mo pa ba na yun? Na-discuss ko Alam na yun, ko, ma'am. na-discuss mo na Ilang yun. beses ko na rin siyang na-discuss. Pero pwede nating ulit-ulitin, no? Yung carpal tunnel, pwede nating ulitin yung mga yan. Pag hindi, syempre may mga bago tayong kapatiran na nanonood dyan, so mas maganda na maulit natin para ma-inform din sila. Para hindi sila yung, minsan kasi kinakabahan, namamanid yung kaliwang kamay ko, baka na-stroke na ba ako? Mga ganon. At diba, ma'am, kaliwa eh. Usually, pag kaliwa, yun ang nagiging problem. Mga daliri, both hands kaya ito. Ayan. Kapag both hands, most probably dahil sa pagtrabaho. Siguro masipag si Ma'am Jenny. Masipag, yes. Masipag si Ma'am Jenny kaya namamanhid ang kanyang mga kamay. Kaya kailangan mag-stretching po muna bago tayo magtrabaho.
Ayan, sana po nasagot ng maayos. Ayan. Ayan. Basta kapag pamamanhid, mabigat na pakiramdam at nangihina yung muscle, most probably po nerve, hindi po sa muscle ang problema. Okay? Ayan, night pain, shoulder weakness. Ayan, siyempre, nagiging weak na yung muscle kasi nga limited yung paggalaw natin. O, kaya nagiging weak yung muscle. Tenderness. Pag sinabing tenderness, kapag hinawakan, masakit. Okay? Dito, matuturo niya talaga kung saan yung masakit. Dito yung masakit. Dito sa bandang likod, dito sa harap. Ayan. Yan yung mga sinyales, sintomas ng meron na tayong shoulder impingement. Stiffness and reduced motion. Ayan nga, kasi masakit na, hindi mo na igagalaw. So, stiff na yung movement ng ating joint. Kasi nga, ayaw mong iabot doon. Ayaw mong idaan doon. O, kaya, masakit na siya. Ayan, masakit, nagiging stiff, nagiging reduced yung motion, yung paggalaw. May grating and clicking. Bakit may grating and clicking? Tumatalon yung joint eh. Maga eh. Tumatalon yung joint. Tumatalon yung tendon. Yung ligaments. Maga. So, bawat movement mo, parang may ganun. May ganung effect. Dumudulas. Oh, dumudulas kasi siya. Oh, hindi naman siya mag-i-stay na maiipit doon, pero dudulas. Pero pag dumudulas nga, yung injury nandoon, oh, 'di ba? At ano nga 'yun nakalagay doon? Common functional limitation, ayan, reaching into a back pocket or behind the back. Oh, ayan yung mga mahirap gawin. Yung pag bunot ng wallet. Ayan, lalo na sa mga ayaw talaga magbigay. Mahihirapan talagang bumunot ng wallet. Ayan, bunot sa back pocket or yung pagkamot behind the back. Ayan, hindi kayang gawin. Ayan, brushing the hair, putting on the jacket. Ayan, pag-brush ng hair, magja-jacket. Ayan, hindi kaya. Fastening the bra sa mga babae. Ayan. Yan yung mga sintomas. Yun yung mga sinyales na hindi na shoulder impingement ka. Ayan. Pag may mga ganyan, uy, ito yung sinasabi ni ma'am. So, kailangan hindi ko babyhin. O, dapat hindi mo babyhin. Gagalaw mo pa rin siya. Kaya lang, hindi yung mga triggering movements. Hindi yung mga strenuous activity. Okay? Pagpapahingahin mo yung shoulder, huwag mong uulit-ulitin yung nag-cause ng injury. Kasi malalaman mo naman yan eh. Kung saan ka galing, anong ginawa mo. Yun nga sabi ni Pastor, sabi niya, binabalikan lang niya. Kung may nararamdaman siya, binabalikan lang niya kung anong ginawa niya few days ago. Doon niya malalaman, ito yon. So, huwag mong balikan yung nag-cause ng injury. Ayan. Ano ba yung mga causes nitong shoulder impingement? It's either pwedeng by location, ayan, external shoulder impingement, o doon mismo yun nga, yung naiipit nga doon sa buto natin, between the humerus, itong butong ito, at saka yung buto ng shoulder blade natin, o yung buto natin sa likod. Yan. Pag umpugan sila, ayan, naiipit yung mga underlying structures. Internal impingement, kapag yung muscle involved na, nasa loob, okay, yung mga muscles involved, maling paggalaw, yan, maling pagtaas ng kamay, yan yung internal impingement. At kapag underlying mechanism naman, ayan, ulitin natin, pag external syndrome, external impingement syndrome, ito yung pain during forward elevation. Yan. Forward elevation and abduction. So, medyo dito. Dito sa side. Yan. May pain dyan. Doon sa 70 to 120 degree. O, yan. Yan yung masakit. Ito yung 70 hanggang dito. Yan. Masakit sa kanila yan. Yang kapag merong external subacromial impingement. Ayan. At kapag internal naman, typically, kapag abducted and externally rotated, kapag paganyan, papasok yung kamay,
Nakaganyan at papasok. Ay, palabas. Ayan. Paatras. Paatras yung kamay mo. Yan. Ito yung masasakit sa kanila. Kapag internal impingement. Ito, external, masakit sa kanila. Pag internal, ito. Ayan. Ito yung masakit. Hindi nila kayang gawin. Masakit sa kanila ito. Ayan. Kapag pag primary impingement, ibig sabihin, yung structural narrowing. Yung structure mismo, yung may diferensya. Kapag may osteophyte formation, yung nga sinasabi ko, may mga buto-buto sa paligid nung joint, ayan, at saka dun sa muscle, ayun, yun yung mga nagkakaroon ng shoulder impingement. Yung altered anatomy, iba yung shape nung joint na namana mo doon sa magulang mo. Ayan. Kapag pag secondary impingement naman, ito yung problema doon ito yung madalas na kino-complain. Ayan. Dahil nga doon sa muscle na naiipit, yung mga tendon. Ayan. Naiipit yung rotator cuff muscle, pwedeng mahina yung muscle, pwedeng overuse yung muscle, mahina, tapos overuse pa. Yun yung nagiging sanhi nitong shoulder impingement. O kaya yung mga muscles natin sa scapula, sa likod, yan, affected din ng ating shoulder kapag mahina yan. Kasi mag-iiba yung movement. Kapag mahina yung mga muscles sa likod, hindi lang yung muscle sa shoulder yung mahina, pwede ring maging cause ng shoulder impingement. Ayan. At kung mali nga yung galaw, kapag nag-exercise, mali yung execution, mali yung paggalaw, possible na magkaroon ng shoulder impingement. Yun yung primary and secondary causes ng ating shoulder impingement syndrome. Siguro dyan na lang muna. Sige ma'am, oo. Siguro tapusin na natin muna dyan. Tapos ipapakita natin sa susunod yung exercises. Exercises para po dito kung nakakaramdam po kayo ng mga pain. Ayan. Sabi ni Ma'am Jenny, thank you po, hindi na po ako mag-aalala. Oo ma'am, huwag ka masyado mag-alala kung yung pamamanhid nga. Pero mas maganda kung matignan pa natin kung talagang doon nga talaga nanggagaling. Ma-assess ng maayos. Kung pamamanhid lang talaga ng mga daliri, yun lang, wala nang iba, most probably, it's carpal tunnel syndrome. Pero yun nga, hindi masyadong, wag masyadong mag-alala. Sige. May nabasa ako kanina dyan, yung humabol na mga nanonood. Yes, ma'am. Oo. Sino ba sila? Ma'am Jenny. Si Ma'am Fe. Si Ma'am Fe Mahor. Ma'am Jenny. Ano yan? Silent Liabras. Silent Liabres. Ayan. Magandang umaga po, Sir Ma'am Ma'am. Ramon Escalada. Oo. Beng Ding Ding. Wow, nanonood na. Western Union. Ma'am Yang. Si Ma'am Ellen Hermosura. Remark Candom. Debbie Quinones. Yun. Ayan, okay. Lucy Bido. Si Ma'am Lucy. Ayan, si Ma'am Lucy. Ano yan, may problema sa shoulder yan. Ayan, yung exercise, hindi natin ma-discuss ngayon, ma'am. Next, sa susunod na, na natin. Teleserye to ng shoulder impingement. Alam ko na kung bakit sa balikat ang sakit niyan. Kasi kahon-kahon. overwork yan eh. Overwork, masyadong workaholic to si Ma'am Lucy. Oo. Nag-iipon ng mga sako-sakong kayamanan to. Yung masyadong masipag eh. Kaya masakit ng balikat eh. Multitasking, kung baga. Oo. Nawala yung ating video. Multitasking si Ma'am Lucy kaya sumasakit ang balikat. Nasa telepono, habang nasa telepono, may ginagawang iba. Akalain mo. Oo, ganun kasipag si Ma'am Lucy kaya sumasakit ang kanyang balikat. Pero yun nga, pag nagpapala naman siya ng Panginoon. Yun, kasi nga, nagsishare din naman siya ng blessing.
Yes. So, Saka yung mga t-shirts, oo, di ba? siya rin Mga- ang oo. may pakulo. Oo, yung mga tinitinda sa ating Balikatan. balikatan. At saka yung sa ano ma'am, yan dyan sa ating PS. store. PSS Ay, mga- store, oo. Yung iba dyan, kay Saka Sir... yung mga Kay anik-anik. Sir Joel, Joel Nool. At saka kay Ma'am Lucy. Yan, Lucy Bilo. Ayan, maraming salamat. Ayan, Okay, sige. sige. Sige, ma'am. Sige na. Tapusin at, na natin, ma'am. Oo. Wag muna kayong aalis. Diyos ko. Wag muna kayong aalis kasi mawawala na ang boses ko. Huwag kayong aalis at meron pa rin susunod na programa ang ating simbahan at Special para sa ating mga mothers. oo, Oo. Mother Edition. Mother's Edition. Oo. Kaya- Kaya, huwag kayong alis. Susunod At na ang The Baptist Lunch. Magandang umaga po. Huwag ka pong aalis.